Trending video na ito, sugod kung sugod ng mga tao sa Pampang. Paano ba naman kasi nagdagsaan ang sandamakmak na isda? Sa ngayon, ang viral video meron ng 8.2 million views. Ganyan mangyayari pag hindi inabuso ang karagatan, kusang darating ang blessings. Wow, biyaya ang dami. Pero ingat din po kasi baka may ibig sabihin po yan. Pero may ilang naniniwala na masama itong pangitain. Natatakot din kami kasi baka may mas nakakatakot na bawi yung dagat sa amin. Sabi ng iba, may pamahiin daw. Meron daw malulunod, saka mawawala. Mahilig ba kayo mag-ride? Yung may magagandang view at may kasamang thrill. Dito sa kabaan ng Marilaki Highway sa Tanay Rizal, may isang bahagi raw ng kalsada na kinakatakutan ng mga motorista dahil marami ditong nadidisgrasya. Ay, sus! Sa katunayan, binansagan nila ito. Devil's Corner. Kuya Kim ay daily commuter. Kaya very basic ang suot kong safety gear. Of course, meron akong helmet, meron akong eyewear, meron akong jacket, at meron akong boots. Pero kung ikaw ay pupunta sa Marilaki, dapat maingat ka talaga. Dapat full face ang helmet mo. Dapat full armor ang iyong jacket at pantalon at ang iyong boots. Ano mag-angas nyo sa pagmumotor? Mapapapreno kayo sa kaliwat ka ng mga aksidente sa Marilaki. Partikular sa Devil's Corner. Sa video ito na umani ng 1.3 million views, makikita ang isang motor na humaharurot sa daan. Pero makalipas na nga isang minuto, eto na ang motor niya, kumailalim na sa isang truck. Habang ang rider nito, maswerteng nakabitaw sa motor bago ito sumalpok. Banking o cornering, ito ang terminong ginagamit na tumutukoy sa pag-tilt sideways o pantagilid ng motor na kadalasang ginagawa tuwing lumiliko sa mga corner spot tulad ng Devil's Corner. Kapag mas lalong hinihiga ang motor, mas nababawasan ang kapit ng gulong sa road. Kaya mas lumalaki ang tsansang sumemplang. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Hindi ito katulad na Maynila na diretso lang. Puro zigzag dito sa Marilaki na biglang bababa dahil biglang may paliko o masyadong maano yung curve niya. Yung kalsada ng Devil's Corner medyo alanganin siya. Pag galing ka ng Maynila, papasok ng Tanay, bigla siya mag-curve ng palalim. Meron alam kong speed limit, kaya depende sa area dito sa Marilaki. Meron 30, 40, 50, 60. Marami na rin ang mga nangyaring aksidente sa Marilaki Highway. Partikular na rin sa tinatawag nilang Devil's Corner. May kinrate po ang Sangguniang Bayan ng Tanay na ordinansa na ipinagbabawal po ang pag-racing dito. Yung pagbabanking dito sa Marilaki hindi na appropriate kasi hindi naman ito racetrack. Ito'y kalsada na maraming dumadaan. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Kabangha-bangha at kahanga-hanga, pinusuan, sinare at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga tampok nating kwento. Dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim. Dami mong alam, Kuya Kim, ha? Sa ngayon, nakalambat ng 8.6 million views ang isang video ng mga isdang nagdagsaan at nagtalunan sa Pampang sa Mual-Mual, Cebu. Bakit nga kaya tila nabulabog at kusang nagpahuli ang mga isda? Natatakot din kami kasi baka may bawi yung dagat sa amin. Sabi ng iba, meron daw malulunod, saka mawawala. Isang aso ang bigla na lang nagkikisay o nagka-seizure. Ano kaya ang dahilan? Meron bang iniindang sakit ang kawawang fur baby? Wala na. Ang aso sa video, namumutla ng tila habang nangingisay. Nakaligtas ka ba si Rambo sa kanyang pagsisisure? Sa dalawang videong ito na walang prenong nakakuha ng 1.9 at 1.3 million views,
Dalawang motor rider ang naaksidente sa parehong kalsada. Na pumailalim pa sa nakasalpukan nila. May magnet ka ba sa disgrasya ang bahagi ng Marilaki Highway na tinatawag na The Devil's Corner? Malungkot naman ang kinahampungan ng motoristang ito sa video na meron ng 1.9 million views. Nang ang motor na sinasakyan nila ng kanyang kaangkas bigla na nagpumalas dito sa tinaguriang Devil's Corner ng Marilaki at aksidenteng bumangga sa paparating na pickup. Nauwi sa pagkamatay ng rider ang naturang trahedya. Ay, sus! Karamihan po ng natatanggap namin na report ay dito po madalas sa Marilaki Highway. Kung makakita po tayo ng aksidente sa daan, limitahan po natin yung tao doon sa accident scene para bigyan po ng access ang ambulance at mga first aider. Isa sa mga karaniwang dahilan ng aksidente sa mga kalsada ay ang overshooting. Nahanap ko rito sa Santa Maria, Bulacan ang uploader ng motor accident sa Marilaki, si Arnold o Evan Motovlog. Natuto ako magmotor at siguro mga 16 years old. Adventure kasi pag iba kasi pakiramdam pag nakamotor. Ang Marilaki kasi dati, marami ako napanood na vlog na magagandang pasyalan. Naku! At para naman sa nag-upload ng video, maraming salamat sa video mo at maraming naging aware. Pero para sa iyo din, dapat eyes on the road. Huwag sa telepono, huwag sa camera para makauwi ka ng safe sa iyong pamilya. Maharurot sa bilis ang views ng mga video tungkol sa aksidente sa kalsada. Kaya sana sumabay din tayong pick up ng tamang kaalaman kung paano tayo magiging mas maingat. Dami mong alam, Kuya Kim! Ane! Tuling buwan na nito. Ang aso sa video, namumutla ng tila habang nangingisay. Sige, sir. Ang viral video ay umabot na sa halos 1 million views. Kung makikita nyo, isang Rottweiler ang nasa video. Sila considered as guard dogs o watchdogs dahil territorial sila by nature. Sit! Good boy! Bien mucho to sabe, Kuya Kim. Daghan ka kabalo, Kuya Kim. Dito sa Samar, nahanap namin ang aso sa video. Ang 9 na taong gulang na Rottweiler na si Rambo. Sige, sir. Nakaligtas nga ba si Rambo sa kanyang pagsisisure? Wala na yung matatirik na. O patuloy na siyang tumawid sa Rainbow Bridge? Kaya labanan niya, wala na. Mabuti patawagin natin ang for-parent ni Rambo na si Paulo. Paulo! Kim, ako nga pala si Paulo Pica, ang for-parent ni Rambo. Kwento ko lang, Kuya Kim, kung anong nangyari sa kanya the night before. Pinaliguan namin si Rambo para fresh siya bago matulog o magpahinga. Kinabukasan, nung papakainin na namin siya, nagtaka kami kasi medyo matamlay na siya, ayaw nang tumayo, ayaw kumain. Ginawa namin, tubig naman, inano namin sa syringe, tas pinainom namin sa kanya. Umiinom naman siya. After ng mga ilang minutes, nagulat na lang kami at nataranta kasi bigla na lang siyang nangisay. Sige, sir. Nanginig. Hindi namin alam kung anong gagawin kasi hindi namin sure kung may rabies ba to or ano na, natakot kami. Karamihan sa comments sa video ni Rambo, mga haka-haka sa nangyari sa kanya. Kaya mabuti pa tumawag na tayo ng eksperto. Comment number 1. Dapat binuhusan ng tubig baka na heat stroke po. Ganyan kasi yung pusa at aso na nabubuhusan, kumalma, maya-maya nag-okay na. Doc. Since hindi ko pa nakita yung aso and I haven't done proper checks, hindi ko mabibigyan ng accurate diagnosis. But based on the symptoms, it is most likely heat stroke. Ito naman, Doc. Comment number 2. Canine virus o distemper ata yan? Isa rin sa possibility yan po kasi po si canine distemper virus or CDV can trigger seizures. Yes po, advanced stages na umakit na po sa utak ang virus can trigger that po. Kadakal mo balo, Kuya Kim. Nagadugayam amom, Kuya Kim. Wala na. Balikan na natin ang golden question. Ano nga ba ang nangyari kay Rambo matapos ang video?
Sige, sir. Hindi na. So, ito na siya ngayon, latest update. Balik ng dating sigla niya at yung pagkain niya. We're happy to report na sa ngayon, okay na raw po si Rambo. Gayunpaman, ang pangako ng kanyang fur parent na si Paulo, dadalhin pa rin niya ito sa eksperto para mas ma-assess ang kondisyon nito. Kadamo ti baram, Kuya Kim! Ang dami mong nose, Kuya Kim! Sa trending video na ito, sugod kung sugod ang mga tao sa Pampang. Paano ba naman kasi nagdagsaan ang sandamakmak na isda? Sa ngayon, ang viral video meron ng 8.2 million views. Pero may ilang naniniwala na masama itong pangitain. Natatakot din kami kasi baka may mas nakakatakot na bawi yung dagat sa amin. Sabi ng iba, may pamahiin daw. Meron daw malulunod. Saka mawawala. Ang mga naglalabas ng isda ay mga tamban sa Cebu at iba pang lugar sa Pilipinas. Ang mga isdang ito ay tinatawag ding lawlaw, tamban, tunsoy, turay at tuloy, na sa English ay kilala bilang sardines. Ang sardines ay mga migratory fish na lumilipat-lipat mula sa ilang lugar papunta sa panibago, depende sa food supply at temperatura. Alam niyo ba na 15% ng isdang huli sa atin ay sardinas? Ito rin ang pinaka-accessible na protein source na ating mga Pinoy. Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Pero ano nga kaya ang dahilan kung bakit nagdagsaan ang mga ito sa isang dalampasigan sa Cebu? At ang nakakabahala pa, may ilang naniniwala na ang pagsulpot ng libu-libong isda na ito ay senyalis daw ng parating na sakuna. Naging ba ng coastal community na ito sa Buwal-Buwal sa Cebu nung nakarang linggo? Nagdagsaan kasi libu-libong isdang tamban o sardinas sa kanilang dalampasigan. Bigla po akong namangha kasi sobrang dami ng isda sa baybayin. Kaya yung mga tao nagkagulo-gulo. Kung nalaman ko na lumabas yung mga isda, pumunta agad ako sa dalampasigan at nanghuli rin. Sa bidyong ito, mapabata o matanda, hindi magkandamayaw sa pagkuha ng isda. Ang uploader ng video ay ang vlogger na si Joy Prono, na bago pa raw ng video ay nakikuha muna. Yung mga nakuha kong isda, siguro umabot ng 1 sako. Tapos yung huli namin, pang sariling konsumo lang. Yung iba, binigay namin sa mga kapitbahay. 15 years na raw residente ng lugar si Joy. At sa tagal na ito, hindi na raw bago sa kanya ang ganitong pangyayari sa kanila. Sa tansya ko, nasa 6 na beses na. Nangyari nung una, September, tapos na sundan nung November yung pinakamarami talaga. Kami lahat nang nandun na nakahuli. Siguro sa estimate ko nasa 200 mahigit yon at saka may taga-ibang lugar din. Ang mga isda sa video, ihamak daw na mas malalaki kumpara sa mga naunang pagdagsa ng mga ito. Si Jessa Magbanwa, isa ring residente sa lugar, nakipiyesta rin sa pagdagsa ng tamban sa kanila. Yung nahuli naming isda ay ang yung kalahati, bininta namin. Yung kalahati, ginawa naming daing. Ang pangyayaring ito ay naubit pa raw mga sumunod na araw. 1 linggo nun, pagkatapos may video pa rin ako nun nung nagsitalunan. Pero kung may labis na natuwa sa nangyari, may ilan namang nababahala sa pagdagsa ng mga isda. Sa paniniwala nila, pwedeng senyales daw ito ng parating na sakuna. Natatakot din kami kasi baka may mas nakakatakot na bawi yung dagat sa amin. Sabi ng iba, may pamahiin daw. Meron daw malulunod. Saka mawawala. Ang sardines ay filter feeders. Pangunahin nilang pagkain ay plankton. Natural sa kanilang lumangoy na magkakasama o in large pools. Ito raw ay para proteksyonan ang isa't isa laban sa mga predator. Grabe, ang dami mong alam, Kuya Kim! Pabili po ng sardinas, ma'am. May sardinas po kayo? Malaki, sir. Palit lang. Alam niyo ba na ang sardinas ay sinimulan o inimbento ng mga French noong early 19th century? Si Napoleon Bonaparte, sa kagustuhan niya ma-preserve ang kakainin ng kanyang mga sundalo, nagpahuli ng maraming sardinas at nilagay sa lata. Yan ang pinakaunang galatang sardinas.
Wow, ha? Ang dami mong alam, Kuya Kim. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Kumakain po kayo ng isda? Opo. Ano pong basa niyo dyan sa isdang yan? Wobigong. Wobigong! Tama! Palakpakan po natin si ma'am. Yan po yung mga predator na isda, kumakain ng kapwa isda. Ma'am, ano po ang pinakamabenta natin isda? Tilapia. Tilapia. Galunggong. Dahil magaling kayo sa isda, may papabasa po ko sa inyo. Basahin niyo po. Gapi. Gapi! Correct! Gapi! Ang gapi po ay freshwater fish. Kadalasan yan po yung ornamental or aquarium fish. Maliliit lamang po yan at napakaraming kulay. Eto, dahil magaling po kayo, i-pronounce niyo po itong isdan to. Go! Humu, nuku, nukua, pua. Uy! Tama! Ang galing nyo! Ang galing! Ang galing! O, isa pa, mas mabilis. Pero tama naman kayo kanina. Pero ano nga kaya ang dahilan kung bakit nagtagsaan ng sardines sa dalampasigan sa Bohol-Bohol? Ayon sa University of the Philippines Marine Science Institute, physical oceanographer na si Dr. Cesar Villanoy, posibleng may nagtutulak sa mga tamban para pumunta sa Pampang. Hinahabol sila ng mga kanilang predators sa dagat. So siguro itong nangyari sa Bohol-Bohol, may humabol sa kanila, doon sila napunta sa mababaw, sa may shoreline. Kaya doon sila nakita. We don't exactly know kung anong klaseng predator. Normal predators ng sardinas ay yung mga pelagic na isda. Wala naman dapat ikabahala sa nangyari kasi natural lang yun na nangyayari. Nangyayari din yun sa ibang lugar. Ang omega-3 fatty acids na meron ito, nagre-reduce ng inflammation at mas pinalalakas ang kalusugan ng ating puso. Wow, ang dami mong alam, Kuya Kim! Daghang kang nakatunan, Kuya Kim! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim! At i-share nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo, next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral ng mga videong nag-viral. Dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim. Dami mong alam, Kuya Kim. Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin.